My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. Awake, my glory. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be all over the earth. Lord, we thank you that you have gathered us this afternoon. Lord, I thank you for all these souls, Lord, who have answered to your call to hear your word today, God. And I pray, Lord, that as they listen to your word, they will find your peace. They will find hope in you likewise, God. Lord, anything that is in this place today, Lord, that would hinder your word, in the name of Jesus, we command you to leave this place right now, that only God and His word would prevail in this place. Lord, would you let me be your footstool this afternoon, that only the King of Kings and the Lord of Lords would sit on the throne. Lord, would you hide me behind your back, that when I speak, it would be your words that they would hear, God. Lord, as we hear your word this afternoon, would you touch our hearts, Lord? Would you touch our soul today, God, that we would be drawn to you and will worship you more. We offer you this time of learning, this time of listening, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sa atin pong pag-upo, sabihin niyo po sa katabi niyo, our God is mighty to save. Amen, amen. Yun, good afternoon, everyone. Magandang hapon po. Yes. Thank you for everyone who came. Siyempre, ano pa ba ang ating pagsisimulan ngayong hapon? We only have 13 days. Amen? Amen po ba? Dito lang sa harap ang masaya, doon sa likod hindi. 13 days po. We have 13 days to October Praise, so it would be a month-long celebration para sa ating 25th anniversary. Would you believe 25 na po tayo? Amen? Amen po ba? Amen. Okay. 2 weeks ago, nagsimula po tayo sa series na Transformed by Grace. Maalala niyo po ba? Yung unang tinuro ni Pastor Don, Secrets on how to be used by God. We are transformed by grace to be used by God. So tinuro po sa atin yung secrets. Paano ba mangyayari yon? Sabi nga ni Pastor Doms, it was a secret then. It's not anymore. Tapos yung last week, we had transformed by grace to transform others. Transformed by grace to transform others. Pinag-usapan po natin yung life's 5 most important questions. Nag-usapan po natin last week, and in parallel to that, each question has a purpose na katapat. Yung purpose na yan, yung 1 to 5 na nakikita natin sa screen, yan po is contained sa ating mission statement. So, it is not only a matter of having a message for us, it is something that we live for. It is a direction para sa church po natin. Pero, while these are also important that they give direction to our church, we are transformed by grace. Kailangan po natin matransform, by grace, para mangyari po lahat yon. All this would require that we are transformed by grace. Sabi nga natin nung last week, we cannot give what we do not have. Kung ano yung meron ka, yun lang yung maibibigay mo. And more so, we cannot transform others if Jesus is not at the center of our life. It was explained to us last week in detail kung paano ba si Jesus nga ba yung nasa center of your life. So we asked the question, we were given the challenge last week na, is Jesus the center of your life? Siya nga ba? Siya nga ba talaga? Ngayon, yung message po natin, yung message ni Lord sa atin ngayon is, it is something that we will look into ourselves.
titignan natin, before we go into such a broad world around us and the people around us and the people we will transform, why don't we look at ourselves this afternoon? Sarili pong muna natin. Ano ba yung nasa atin? Pag-uusapan po natin is transformed by grace, transformed from within. It is most important, church, that the transformation starts from within us para kung ano yung meron tayo, yun yung pwede nating ibigay. Romans 12 verse 2 says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Paano nga ba nagbabago ang isang tao? 3 paraan po yan. Unang-una is reform. Ano ba yung reform? Babaguhin mo yung kalagayan. Babaguhin mo lang yung kalagayan. Kaya nga, in church history, we have what we call a reformation period. Going back to that reformation period, hindi naman kasi lahat sumama. Hindi po lahat sumama. So, yes, there was reformation, but we cannot call it a 100% reformation of the church. May humiwalay, merong umayaw. Ganun po ang reformation. It is not a totality. Pero, meron ding tinatawag na conform. Yung conform, makikita natin sa scripture natin yan. The Greek word, which was translated to conform, would mean fashion self according to. Babagay ka, makikiuso, makikigaya. Ganun po ang conform. Pag hindi na uso, magkakalimutan na. Sino po ba sa inyo? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Kung naka-bell bottoms na 12 inches, meron pa ba? O kaya naka-corduroy. Wala nang ganun. O kaya yung collar niya, yung isang dangkal ba? Wala nang ganun ngayon. Wala na kasi nauso nun. Everybody conformed. Pag hindi mo ginagawa, ano ka nun out of place ka nun. So everybody had to do it. Tapos, ito naman yung transform. Reform, conform, and transform. Ano naman yung transform? Yung Greek word for it is metamorpho. Dito po nanggaling ito yung Greek origin ng English word na metamorphosis. To change into another form. Magbabagong anyo, to transfigure. Ang best na explanation po niyan ay yung butterfly. Hindi po bago sa atin yung sa butterfly. It starts from an egg, maging larva, pupa, tapos maging butterfly. But one thing that we have to observe so well dito, pag butterfly, hindi na siya pwedeng umurong maging egg ulit. Hindi na mangyayari yon. Once you're a butterfly, once it's a butterfly, it is a butterfly. It cannot go back. Ang definition ni Merriam-Webster ng metamorphosis is the change of physical form, structure, or substance, especially by supernatural means. Sabi po ni Merriam-Webster, hindi na makakabalik sa dati. The Bible tells us to transform. Hindi na makakabalik sa dati. Pag ikaw ay bumabalik sa dati, hindi po transformation ang nangyari. It is easy to get stuck in life. Yung iisipin mo na hanggang dito na lang ako. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Ito na yung dulo ko. For some time, nakapag-isip ba tayo ng ganon? There are people who turn down opportunities. They look down on themselves. Kung nagtatrabaho po ako sa corporate, hindi ko po maintindihan yung mga tatanggihan nila ang promotion. Itataas na nga sila, ayaw pa. Hindi po maintindihan. Merong kwento ng isang palaka at saka isang matandang lalaki. Kita niya yung palaka, pinulot niya. Nagsalita yung palaka. Halikan mo ako, magiging prinsesa ako sa harap mo. Ba? Prinsesa, gusto ko yun. Anong ginawa niya? Ginawa yung palaka, binulsa. Nagreklamo yung palaka. Bakit mo ako binulsa? Yung usapan natin, halikan mo ako. Di bali na, sabi niya. Basta meron akong nagsasalitang palaka. Okay na yon. Ilan sa atin kontento sa nagsasalitang palaka? Merong opportunities, pero you let it down.
sasabihin ni Lord sa iyo na, I still have a lot for you to do. I still have a lot to do in your life. Tapos anong isasagot mo? Lord, tapos na eh. Hindi na kaya. Lord, hindi na ako gagaling yata dito. Yun po ang sinasabi ng doktor eh. Lord, yung addiction na yan, hindi na yata ako makakabitaw. Lord, hindi ko matanggal yung anger problem sa puso ko. Bigla-bigla na lang sumisiklab, Panginoon. Malamang ito na ako. Hindi na yata pwedeng mawala ito. Mga pinapangarap ko, hindi na yata mangyayari, Lord. Maski sinabi mo pa yan, malamang hindi na mangyayari, Lord. Tignan mo naman kalagayan ko. Madalas, ang pumipigil po sa atin ay yung ating pag-iisip. Mark 2 verse 22 says, "And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins, but new wine is for fresh wineskins." Nung panahon nila Jesus, ang wineskin is made of leather. Habang tumatagal yan, naglulutong. Pag nilagyan mo yung malutong na wineskin ng bagong wine, mag-e-expand yung wine, sasabog ang wineskin, masasayang lahat. Pag naluma na ang wineskin, hindi na siya pwedeng gamitin. Ang ibig sabihin po nito, you cannot have a new life with old thinking. Gusto mong magbago? Gusto mong mag-move forward? Pero hindi mo binibitawan yung nakaraan, hindi po mangyayari yun. Hindi siya mangyayari. You cannot be transformed while holding on to your old mindset. What mindsets are we holding on to? Ano ba yung meron tayo? If you think you have reached your limit, hanggang dito na lang ako, maniwala ka kapatid, hanggang dyan ka na lang. If you think your problem is too big, it is too big. Really. If you think you will never meet the right person, you will never meet the right person. Hindi po yung sa ayaw ni God na i-bless niya tayo. Na hindi niya, na ipagkakait niya yung kanyang favor, yung increase, yung promotion sa atin. Pero it is a matter of us holding on to old wineskins. Let us have a new mindset, church. Start believing bigger. Start dreaming bigger. Start expecting bigger. Why don't we dream God-sized dreams? Kasi kung yung dreams mo ay within your resources and limitations, you don't need faith. You don't need God. Hindi po natin kailangan ang Panginoon pag ganon. Hindi ka limited, hindi ka nililimitahan ng mga nangyayari sa buhay mo. Na hanggang ngayon marami pa kaming naririnig. Ang sinisisi ay yung pandemic. Kaya ako ganito ngayon. Sinisisi nila yung boss nila. Sinisisi nila kung paano sila pinalaki. You notice, everything is external. Pero hindi niya tinitignan yung loob niya. One touch of God's favor, church. Ito ang sisibat sa'yo dun sa destiny and plan and purpose na binigay ni God sa'yo. Think of David. Si David, ano siya? Shepherd. Low income. Anong ginawa ni Lord sa kanya? Naging hari ng Israel. Abraham and Sarah. Anong edad na nila nung nagkaanak sila? Si Ate Linda, si Kuya Oscar. Alam niyo bakit? Gumaling sila from COVID, church. If you think that's insignificant, listen to this. Compres is one of the churches in the country and in the planet na walang casualty nung pandemic. Would you believe that? Kayang gawin ni Lord yan, church. Sa kalagitnaan ng pandemic, nagkaroon pa tayo ng bagong sanctuary. He has things in our future that will amaze us.
Pinakita na niya. Ano pang mabigat sa atin? Ano pang pipigil sa atin? Ephesians 2 verse 7 says that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness toward us in Christ Jesus. Sa ibang translation, surpassing greatness ang ipapakita ng Panginoon, something you could not measure. We live in these times, church. Yung sinasabi dito. Why? Because we are living under the covenant of grace today. For God's favor, lahat ng blessings niya natatanggap natin by His grace. Pero ang tanong naman kasi, is your wineskin keeping you from receiving from God? Ano yung hawak-hawak mo pang wineskin hanggang ngayon? It is our limited thinking, church, that is limiting God from pouring in His goodness, His fullness sa atin. Matthew 9:29 says, "It shall be done for you according to your faith." And I want us to think of this verse. I want us to remember this verse. Why? Because God responds to our faith. Ano yung pananampalataya na nakikita niya sa iyo? Ano yung pananampalataya na meron ka? Why don't you get a new mindset? God, parang walang paraan na eh. Lord, wala na eh. But I know that you can make a way. Yung medical report, Lord, nabasa niyo ba? Pero ikaw yung healer ko, Panginoon. You are my healer. Lord, hirap ako sa finances ko ngayon. Pero kayo po ang provider ko. Ibon nga, binubuhay niyo eh. Concern niyo ang ibon. Ako pa kaya? Lord, yung dream na ito, it seems so big, God. Totoo ba to? But you are the God who opens doors. And when you open a door, no one can close it. Not even me. Not even me. Acts 3, verses 1 to 10, ito po ay malamang hindi na bago sa atin. Ito po ay kwento ng isang lumpo na araw-araw dinadala sa temple para mamalimos. Ano ang routine ng buhay niya? Matulog, kumain, bubuhatin, dadalhin sa temple, mamamalimos, hihingi ng konting barya sa mga tao. He was stuck in that routine. He was just following the motions. Anong iniisip niya? Ito na ako. Wala nang magbabago sa buhay ko. Wala na akong inaasahang pagbabago sa buhay ko. Meron siyang excuse. Ano yung excuse niya? Lumpo ako eh. Lumpo ako eh. Yung kaya nilang gawin, hindi ko kayang gawin yan. Pag may dumaan, ano yung ginagawa niya? Meron siyang lata. Barya naman kayo dyan. Pingin ng konting barya. Tataas niya pag may dumaan. Yung lata niya, yun yung buhay niya. Yun yung hanap buhay niya. Araw-araw, lahat ng dadaan, itataas niya lang. Pahingi. Pahingi ng konti niyan. Minsan, dumaan si Peter at si John. Kasi, karamihan sa mga dumadaan, nasanay na silang nandun siya eh. Karamihan sa mga dumadaan, dadaanan na lang siya. Dumating ang Peter at John, lumingon si Peter. Tinignan siya. Tumingin yung beggar, ba, jackpot to, may magbibigay. Pero, ano yung sinabi ni Peter sa kanya? Silver and gold, I do not have. Anong sinasabi ni Peter sa kanya? Yang lata mo, ibaba mo yan. Wala akong mailalagay dyan. Bakit? Kasi yung gagawin ni God sa buhay mo, hindi kakasya sa lata mo. Worship God. Malamang si kuya, disappointed siya. Tumigil-tigil ka pa. Paasa ka pa. Wala ka naman palang ibibigay. And Peter continued, but what I do have, I give you. In the name of Jesus of Nazareth, walk. I want us to
Take note of this statement ni Peter bukod dun sa lata. Si Peter hindi nagpaalam. Hindi niya sinabing, Kuya, akong may bibigay. Subukan ka natin kung makakatayo ka. Pag-pray kita, pero tignan natin kung uubra lahat yan. Verse 7 tells us, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Malamang nung tumayo siya, I would believe, nabitawan niya yung lata niya. Naiwan. Kumalat yung ilang barya. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Never na nangyari ito sa akin noon, as in never na nangyari sa akin to. No one ever spoke faith to me or faith over me. No one ever told me that I could walk. The best help that I had, binubuhat nila ako. His wineskin church was being challenged. Will I hold on to the old or will I accept the new na pinapakita sa akin ngayon? Pinapatayo ako ng mamang ito. Di ba niya nakikita? Lumpo ako. Di ba niya alam? Ang latang ito na yung buhay ko. Buhay ko na ang mamalimos. Ano itong pinagsasabi niya? Walk. Ano tong inuutos niya? Habang iniisip niya ang lahat ng ito, hinila siya ni Peter. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Napakahalaga na binitawan niya yung lata niya. Kasi, pag hindi niya binitawan yan, malamang hindi siya nakapaglakad. Umaasa lang siya sa konting barya. Pero may blessing pala si Lord sa kanya. It was not just a few coins. It was not just change. May blessing pala si God sa kanya na hindi na niya kakailanganin yung kanyang lata magpakailanman. Iniisip niya siguro, konting barya, siguro makakabili ako ng bagong tungkod. Sabi niya. Bagong tungkod ka dyan, sabi ni God. Ang ibibigay ko sa iyo, bagong binti. Ang ibibigay ko sa iyo. May gagawin ako na never mo nakita noon. Never mo na inasahan sa buong buhay mo. I will show you far beyond favor. Church, ilan sa atin ang hawak-hawak pa natin yung ating lata? Hindi man tayo lumpo, hindi man tayo namamalimos, pero tuloy-tuloy pa rin yung routine ng buhay natin na walang nagbabago. Buhay natin. Ang dami ng disappointment sa buhay ko. Ang daming setback, ang daming sablay, ang daming palpak kung alam mo lang. Kinalimutan ko na yung mga pangarap-pangarap na yan. Wala na sa akin yan. Kung ano ang hindi umubra, yun yung batayan at pundasyon ng buhay mo. Yun ang ginawa nating pundasyon ng buhay natin. Wala nang nangyayari. Wala na raw pag-asa, sabi ng doktor. Mabubuhay na lang akong lumpo. Di na ako makabitaw sa addiction na ito. Hereditary ito, genetic ito, ginamitan pa ng science si God, ano? Pero, did you ever think bakit nyo pinapakinggan tong message na ito ngayon? Why are you here today? Bakit tinakda ni God na nandito ka ngayon? Bitawan mo na yung lata mo, kapatid. Hindi kasya dyan yung blessing ni God sa iyo. Hindi po kasya. Amen. Hanggat may lata mentality tayo, uupo ka sa gate at mamamalimos ka pa rin na hanggang dyan ka na lang. Walang mangyayari, hanggat walang maaawa sa iyo. You do not need people, church. God will send people to us, but people, hindi sila ang provider mo. Hindi sila ang healer mo. Tama na yung nakaasa ka sa kapitbahay, kapatid, pinsan, pastor, huwag po.
Why don't you start looking at God? Why don't you start na umasa ka sa Panginoon? People are limited, God is not. People can give us a short-term fix. What God has for us is eternal. What God has for us ay yung lumpo, palalakarin niya. From borrowing to lending, from addiction to freedom, from sickness to health, from lack to abundance. Acts 3:7 sa The Message sabi, He grabbed him by the right hand and pulled him up. Kung hindi pa siya pinilit ni Peter, malamang hindi na siya nakapaglakad. Di na niya naranasan yung miracle. Dead end. Dead end yung buhay niya. Kung ang pag-iisip niya ay okay na ako sa latang ito, buhay naman ako, kumakain naman ako 3 times a day. God is letting us hear this message today. Bakit? He is pulling us up. God is pulling us up. Stop making excuses, church. Stop making reasons why you cannot be successful, why you cannot be well, why you cannot live away and be free from that addiction, why you cannot be married, why you cannot go to the next level, why you cannot be promoted. Tama na po yung nagdadahilan tayo. Bitawan na po natin yung mga lata natin. Hindi ka tinakda ng Panginoon para sa konting barya lang. Ang nakahandang buhay para sa iyo, na hinanda ni God na buhay para sa iyo, ay hindi kakasya sa napakaliit na lata. For the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Church, we worship an unlimited God. Scripture says, I will open the windows of heaven for you and pour out a blessing so great you won't have room enough to take it in. Yung lata mo, it cannot contain yung blessings na yan, yung favor na yan, yung healing, yung promotion, everything that God planned for you cannot be contained here. Yung lata mentality natin will keep us from the fullness of what God has in store for us. Try to realize today, church. Paano ka ba mag-isip? Paano ka nga ba mag-isip talaga? Di ba yun yung pumipigil sa buhay mo? Di ba yun yung dahilan na pumipigil doon sa favor ni Lord sa buhay mo? Di ba kaya yun yung dahilan, kaya yung healing, yung relationships, si Mr., si Miss Right, hindi mo makita kasi hawak-hawak mo pa yung lata mo. You are hoping na maitawid mo lang ang bawat araw. Then you will look at the next day again. Pero ano yung gusto nung ibigay ni God sa atin? His surpassing greatness. The surpassing greatness of His favor. Church, don't leave this service today with low expectations. Have a bigger vision. Have a God-sized vision. Get your hopes up, church. Give God a venue and reason to bless you. Lahat tayo gusto nating ma-bless. Amen po ba? But not all of us give God a venue to bless us. Hanggat nakakapit ka sa iyong lata, hindi din mangyayari yung gusto ni God sa buhay natin. Change your wineskins, church. Get new ones so God can pour in new wine. Minsan, yung mga mababait pa nating mga kaibigan, sila pa ang mag-convince sa atin na huwag mo nang bitawan yung lata mo. They're not bad people. They're not bad people. Madalas wala silang masamang intensyon, pero hindi nila narinig yung sinabi ni God sa iyo. If God told you that He will do this in your life, sabihin na ng mundo ang gustong sabihin ng mundo. Pero yung sinabi ni Lord, yun yung mangingibabaw pa rin. Decide today, church, kakapit ka ba sa iyong lata na limitado? Hahamakin mo ba yung mga pangarap mo na binigay ni Lord para lang itugma mo dun sa kalagayan mo ngayon?
Or will you seek God and stand in faith and declare? And those who you know, who know your name, will put their trust in you. For you, Lord, have not abandoned those who seek you. Hindi mo naman pala ako pababayaan, Lord. Will you seek God, stand in faith, and declare that, Lord, you know the plans you have for me, plans to prosper me and not to harm me, plans to give me hope and a future. Huwag po nating limitahan ang Panginoon. Let Him define our limits. Sinong may sabi na wala ka nang magagawang matino sa buhay mo? Sinong may sabi na hindi ka na makakabangon kung saan ka nadapa? Sinong may sabi na hindi ka nagagaling? Sinong may sabi na hindi mo na mabibitawan yung mga problema mo sa sarili mo? Sinong may sabi na hindi mo na maaabot ang hindi naabot ng sino man sa pamilya nyo? Sinong may sabi na tigilan mo na ang pagdadasal na yan, tigilan mo na ang umasa sa iyong Diyos? Sinong may sabi na di na maaayos ang pamilya mo? Sinong may sabi na hindi ka na matatanggap sa eskwelahan na yan, na wala ka ng scholarship, na hindi ka na makakapagtapos? If God said it, church, don't you dare tell Him that it will not happen. And don't you dare tell yourself that it will not happen. Mangyayari po yan. If it is God's will, it is God's bill. If He said it, that settles it. If you cannot see His hand, trust His heart. God is calling you, church. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin to make a difference. He is calling us to be a trendsetter. He is calling us to break barriers. He is calling us to expand our territories. Church, 25 years na po tayo. God is calling Compres to make a difference. God is calling our church to be a trendsetter, to be a barrier breaker. God is calling us to enlarge the place of our tent, stretch our curtains wide. We will not hold back. We will lengthen our cords. We will strengthen our stakes. We will go, church, to places where no one has ever gone to. In a few days, Zamboanga. In a few years, to the nations, to every tribe, to every people, every language. Soon, very soon, church. But it will happen. We laid the foundation today. We laid the vision today. We will make a difference. We will be a trendsetter. We will break barriers. Pero, hindi po mangyayari lahat yan kung ayaw mong bumitaw sa iyong lata. Hindi mo kailangan ng latang yan. Tigilan na po natin yung pagmumukmok dahil sa mga nawala mo, dun sa mga bad break sa buhay mo. Di naman kampi sa'yo siguro ang buong mundo. Hindi kakampi. Yung nakikita natin sa mundo, malamang hindi kakampi dun sa iniisip, dun sa pananampalataya natin. But, what then shall we say of these things? If God is for us, who can be against us? Hindi ka nag-iisa, kapatid. You and God, you are the majority. Compres and God, we are the majority. What God has purposed, no one can annul it. When He stretches out His hand, no one can turn it back. We just have to agree with God. And all it takes, church, is a mustard seed faith. Lord, kayo lang ang may kakayanan na magdala sa akin sa hindi ko kayang abuting mag-isa. Lord, makikita ko, Panginoon, wherever you bring me, I will see the surpassing greatness of your favor. Church, napakilala ko sa inyo si Ann. Alam nyo, lumaki sila. Ang motto yata nila ay the lapag is our hapag. Wala po silang lamesa.
Yung nakikita niyong lamesa dyan, hiniram sa kapitbahay. Tapos ang kubyertos nila, kutsara lang. Amazed na amazed siya pag may tinidor. Ganon po ang buhay nila. I want you to look at the backdrop of the picture dun sa kanan. Nakita niyo yon. Yung mga pader, yung bahay nila, ay pinagtagpi-tagping mga kahoy. It looks to me na parang crate yata yon. But she made up her mind, aahon kami sa kahirapan na ito. Magkakaroon kami ng magandang hapag. Magkakaroon kami ng kumpletong kubyertos. Magkakaroon kami ng bahay, 3 stories pa. Sabi niya. Anong ginawa niya? She was changing her wineskins. Ayaw niyang humawak sa lata. Ayaw po niya. Victory Church starts in our mind. Abundance starts in our thinking. Yung mga binabanggit ni Ann, wala siyang dahilan para paniwalaan yon. Nothing looks promising. But, faith is the conviction of things not seen. God can open doors for me, sabi niya. Si God kaya niyang ilabas yung mga gift ko na akala ko wala sa akin. He can make streams in the desert. He can take what is meant to harm me and bring it to my advantage. Nag-aral po siya. God opened door after door para sa kanya. Alam ni God na alam niya kung ano yung kukontra sa atin. He knows the things that would go against us. Everything that would go against His plan. Alam niya every setback, every disappointment. And hindi po exempted si Ann dyan. Ang una pang kumukot siya, ang una pang hindi maniwala sa kanila ay yung mga taong pinakamalapit sa pamilya nila. Mga kapatid ng magulang niya. Mga kapitbahay. Instead of encouraging them, sasabihan sila, hindi makakapagtapos yan. Sabi nila. Pag bumitaw ka sa lata mo, babawi si God para sa lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay mo. Prophet Joel wrote, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Ibabalik ng Panginoon. Maraming dumaan, mga kapatid. Maraming dumadaan ngayon. Amen. Glorify God. Glory to God. Maraming dumadaan ngayon sa pinagdaanan ni Ann. Meron pa rin kumakapit sa lata, pero meron namang mga bumitaw. Some will lower their expectations para bumagay dun sa environment nila. And they will live with their excuses. Okay na ako kung nasan ako ngayon. Sa hapag man yan o sa lapag, nakakakain pa rin ako. Hindi naman po sila masamang tao. Naghahanap lang sila ng konting barya. Naghahanap po sila. I want us to understand na kumapit ka man sa lata o bumitaw ka, pantay pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. So what would that mean? Hindi si God ang pumipigil ng kanyang pagpapala sa atin. Yung lata ang pumipigil. Yung wineskin, yung old wineskins ang pumipigil. Hindi nila nakikita yung plano ni God sa buhay nila. Your limited vision is limiting your life. Pero pag bumitaw ka sa lata mo, when you enlarge your vision, when you expand your territories, when you believe God-sized dreams, when you pray bold prayers, when you dream the God-sized dreams. Sabi ni Lord sa atin, Psalm 81 verse 10 says, I, the Lord, am your God, who brought you up from the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. Open your mouth wide. Barya lang ang hinihingi mo
para mag-survive ka at mamalimos ka ulit. Pero bagong mga binti ang ibibigay ni God para makatakbo ka, makatalon ka. Ano pang dahilan para hindi mo bitawan yung lata mo? Pinipigilan ka ba ng nakaraan mo? Pinipigilan ka ba kung paano ka pinalaki? Yun ba ang pumipigil sa'yo? Kung mga yan, take note of this. Yung mga hindi magandang nangyari sa buhay natin, kung mga yan ang hindi magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyo, sana hindi na pinayagan ni Lord na mangyari yan sa buhay mo. Pero bakit niya pinayagan? Church, it is a test. It is a test for each of us. Kakapit ka ba sa lata o bibitaw ka at mananampalataya na lang sa Panginoon? Nasaan ka? And God is asking you the same question this afternoon. Kakapit ka, bibitaw ka, sa lata ka o sa Panginoon? Nasaan ka, anak mo? Church, may pag-asa pa po. Bakit mo naririnig itong mensaheng ito ngayon? Pag nanampalataya ka sa Panginoon at binitawan mo yung latang yan, magagawa ni God ang lahat ng plinano niya para sa buhay mo. Dito mangyayari yung mga tinatawag at gusto nating mga open doors, good breaks, right people, breakthrough, opportunities, healing, abundance, overflow, promotion, increase. Dito lahat mangyayari. Pero bitawan mo to. Hindi mo siya kailangan. Merong kwento sa 2 Kings chapter 4. Ito ay kwento ng isang balo na nabaon sa utang. Sabi ng iba utang pa ng asawa niya yon, tapos namatay. Tapos ang collateral ay yung mga anak niya. Pag hindi siya nakapagbayad, kukunin yung mga anak niya, gagawing alipin. Pumunta siya kay Prophet Elisha. Tapos tinanong niya kung anong gagawin niya. Anong instruction ni Prophet Elisha sa kanya? Then he said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few." Hiramin mo lahat ng kaya mong hiramin. Kailangan marami kang lalagyan, sabi ng propeta sa kanya. Tapos, then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels, and when one is full, set it aside. Tabi-tabi lahat yan. Pag merong napuno, itabi mo, kargahan mo yung susunod. Saan manggagaling yung oil? Dun sa konti na meron siya. Does not make sense, church. Sana nagdahilan na ng pairamon, dami-dami, tapos ang liit nito. Sana nagdahilan na lang siya. Pero nung ginawa niya yung sinabi ng propeta, nagtuloy-tuloy. One container after the other. Hindi tumigil ang langis hanggang napuno lahat ng kanyang lalagyan. Binenta ang langis, nabayaran ng utang, sobra-sobra pa. Meron silang panghabang buhay ng kanyang mga anak. Alam nyo, ang mahalaga sa kwentong ito ay yung sinabi ni Prophet Elisha na ito. Ano yung instructions niya? Borrow, not too few. Yung balo, siya ang nagtakda sa dami ng langis na magkakaroon siya. Tumigil yung langis nung wala na siyang lalagyan. Kung meron pa, malamang marami pa yan. Ito yung sinasabi sa Psalm 81 verse 10 na open your mouth wide and I will fill it. Bakit? Kasi si God, hindi siya yung Diyos na offer good while supply lasts. Hindi po ganyan si God. Anong klaseng Diyos siya? Unli supply. Ang Panginoon po natin. Kung minsan kasi, let's worship God. Kung minsan kasi, pag dumaan tayo sa delay, difficulty, and dead end, nananabang na tayo. Nananabang na po. When in fact, after the dead end is the deliverance. After the dead end is the miracle. Huwag po tayong manabang, hindi nauubos ang oil ni God.
Pero, anong lalagyan ang meron ka? God is telling you now, church, each one of us, sinasabi ni God, yung sinabi niya dun sa balo, borrow not a few. Damihan mo yung lalagyan mo. Lakihan mo yung lalagyan mo. Tama na yung lata mentality na hanggang dito na lang ako. Di na ako gagaling. Hindi na mawawala yung problema kong ito. Hindi na ako makakapagtapos. Hindi na talaga maaayos ang pamilya namin. Tama na po. Tama na po. Why don't you pray bold prayers? Why don't you pray God-sized prayers? Pupunuhin ni God yung tapayan mo. Pupunuhin niya. Sure na sure po yan. You know, it is not a supply problem, it is a capacity problem. Pinipigilan mo ba yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Nakatingin ka ba dun sa maaring hindi mangyari base sa kakayanan mo? You are looking at the natural, church. But remember that we are worshiping the supernatural God. Kaya, ang Panginoon, kaya niyang hatiin ang dagat. Kaya niyang bumuhos ng tubig mula sa bato. Sa 2 isda, libo-libo ang napakain niya. Yung laki ba ng iyong tapayan ay base sa kaya mong gawin o base sa kayang gawin ni God? Anong laki ang tapayan na pinapakita mo na nakikita ni Lord sa iyo ngayon? Ito po, high school picture ni Anyan nung nag-graduate siya ng high school. Wala siyang picture nung kolehiyo. Walang memory yung kanyang pagkasuma. Bakit walang picture nung kolehiyo? Kasi wala silang pangbili ng film. Hindi sila nakabili. Tapos kung yung photographer ng school, mahal. Kaya wala siyang picture. Pero, nakapag-graduate siya. Nagkolehiyo siya, full scholar. May stipend pa, may pang Jollibee pa. Pag bumitaw ka sa lata mo, bubuksan ni God lahat ng dungawan ng langit para ibuhos sa iyo ang pagpapala na hindi mo kayang saluin. Scripture tells us that no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Church, hindi mo pa nakikita kung ano ang hinanda ni God para sa iyo. You haven't seen most of it. Huwag po nating payagan na yung limited mindset natin, yun ang pipigil dun sa hinanda ni God para sa atin. Huwag po nating payagan na yung lata mindset natin, yun ang pipigil sa mga plinano ni God para sa buhay natin. Ito yung nangyari sa mga Israelites. Pinalaya sila ni God mula sa Egypt, mula kay Pharaoh, pinalaya sila, tapos dadalhin niya lahat sila sa promised land. Pero, ano bang nangyari sa disyerto? Puro sila reklamo. Walang pagkain. Binigyan sila ng mana. Makain sila ng mana. Nagreklamo pa rin. Pambihira, puro mana na lang. Tinolang mana, inihaw na mana, bulalong mana, adobong mana, sinigang na mana, sinardinas na mana. Lahat na lang mana. Nagreklamo pa sila. But the Bible tells us that that is the food of angels. Yung mana na kinakain nila. Walang tubig. Balik na lang kami sa Egypt. Mas maganda dun. Dun na lang kami sa Egypt. Pag nalasing yung mga amo namin, kakainin namin yung pagkain nila. Okay na kami. Slavery is good. Pinalaya nga sila ng Panginoon. Anong nangyari sila? Paikot-ikot sa disyerto for 40 years.
Lata mentality silang lahat. Hanggang dito na lang tayo, Egypt na lang tayo, slaves na lang tayo. Sana hindi na tayo umalis sa Egypt. Pero, para makapasok sila sa promised land, kailangan baguhin ni God yung mindset nila. The Lord told them, you have been traveling around this mountain long enough. This is an announcement from God telling the people na may bagong mangyayari sa buhay nyo. Tama na yung 40 years na paikot-ikot. Na yung promised land, hindi na pangarap sa inyo yan. Titira na kayo sa promised land. Pero, hindi ito yung natulog sila isang gabi, pagbukas nila next morning, promised land. Hindi po nangyari yon. Kailangan baguhin ni God yung pag-iisip nila. Kailangan mabago yung lata mentality nila. At magkaroon sila ng vision of abundance and victory and favor. God has to give that to them. They have to have that. Siguro, nagkaroon ng struggle sa ilang area sa buhay mo. Lord, nagsikap naman akong magdasal. Lord, I have fought the good fight of faith. Lord, bakit walang nangyayari? Lord, bakit parang walang nangyayari? Pero, sinasabi ni God sa iyo, yung sinabi niya sa mga Israelites, you have been traveling around that mountain long enough. May gagawin si God. Church, do you hear me? May gagawin si God, amen. May gagawin siya sa buhay mo. Something you have never seen. Something you have never asked for or imagined. But you need a new mindset, church. Tama na yung hanggang dito na lang ako. Di na ako gagaling, di na ako makapagtapos. Di ko na makita si Mr. si Miss Right. Hindi na mangyayari yan. Huwag kang pumayag na yung old wineskin mo, yun ang hindi magpapatuloy sa iyo sa iyong promised land. There is power in a change mind, church. Bumitaw ka na lang sa yung mga hila-hila mong mga buntot. Kaya tayo nilikha ni Lord na walang buntot. Tama na yung paikot-ikot ka sa bundok. Isang araw nandun yung bundok, isang araw nandun, umikot ka lang pala. Hindi na pangarap yung promised land mo. Hold on to God. Let go of your old wineskins. Tomorrow you will cross into your promised land. Nandun yung buhay na pinapangarap mo. Mga pangakong akala mo na ipako na. Mga pangarap na akala mo imposible na mangyayari. Mangyayari yan. Mangyayari yan, kapatid. Pag dumapo sa'yo si doubt, si fear, si worry, si stress, si guilt, yung nakaraan mo, pag dumapo sa'yo ang condemnation, ang discouragement, pag dumapo ang lata sa'yo, sabihin mo sa kanila, nagbagong isip na ako. Who you? I have a new mindset. Pag ikaw ay nag-agree kay God, gagamitin niya lahat ng resources ng kanyang kaharian para tuparin niya kung ano yung plinano niya sa buhay mo. Lahat ng plano ni God sa iyo, hindi ka kasya sa isang lata. Kaya nga bibitawan mo yan. Pag bumitaw ka sa iyong lata, pag binago mo yung wineskins mo, gaya ng lumpo, makikita mo ang kakaibang galaw ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang konting barya, bagong mga binti, para makatakbo ka, para makatalon ka. Parang yung byuda, paghanda ka sa supernatural provision ni God. Parang yung mga Israelites, yung pumipigil sa'yo, tinatanggal ni God. Tinatanggal niya. Papasok ka sa iyong promised land, believe me. Dito mo makikita at mangyayari yung Jeremiah 29:11 mo. Kumusta naman si Ann ngayon? Sabi po niya, kakaroon sila ng 3 stories na bahay. Sabi niya, magkakaroon sila ng magandang hapagkainan. Ang nakikita niyo po sa kaliwa ay ang kanilang hapagkainan. Yung picture po sa kanan, galing po sa 3rd floor ng bahay nila. God is mighty to save. Lahat ng pangako niya, tutuparin niya. Kumusta naman si Ann ngayon? Ayan po siya ngayon.
kung saan-saan na nakakarating si Ann. Minsan ang binibiro ko sa kanya, hirap ang immigration dyan sa passport mo. Hindi nila alam kung saan tatatakan na yan. Oo. God is mighty to save. All we have to do, bitawan ang lata. Amen po ba? Church, we are blessed this afternoon. Kasama po natin si Ann. Tayo kang haan. Nandito po siya. Amen. Thank you, Ann. Nakasama na rin po namin siya ni Pastor Doms nung nag-outreach sa Cavite. Apo. God is mighty to save. We just have to let go. Amen. Amen po ba? Let us pray. Lord, we thank you na binuksan nyo ngayon, Panginoon, ang aming mga isip. Thank you for all the realizations, Lord. Lord, would you open to us kung ano po yung humihila sa amin na paurong, Panginoon, para mabitawan po namin ang bawat isa nito, Panginoon. Lord, would you show us even, God, that we can, na matutupad, Panginoon, that we can trust in your word, God. Lord, marami pong mga pangyayari sa buhay namin. Lord, na nakontento na kami kung nasan kami, pero hindi pala yun yung plano nyo, Panginoon. Lord, would you show us, Lord, na ahon pa rin kami, but we have to change our mindset, Lord. Lord, thank you for reminding us today, God, na ang pumipigil sa biyaya nyo ay ang aming lalagyan, Panginoon. Lord, would you show us, would you lead us, Lord, kung paano namin bubuksan ang aming mga tapayan, Panginoon, na kung ano po yung mga basura na karga ng aming tapayan na hindi naman kailangan, na hindi naman totoo, na nilagay nga ng kalaban. Lord, we take them all out today, God. Lord, I speak freedom, Panginoon, unto everyone under the reach of my voice this afternoon, Lord. I speak peace in their hearts, even, God, that they will always trust you, Lord. Lord, I speak, Lord, faith unto them, Lord, that they would start dreaming God-sized dreams, Panginoon, that they would start praying God-sized prayers, Lord, and that they will know na anuman po yung humihila sa kanila, kaya niyo po silang palayain from that, God. Lord, we pray, Lord, that everyone na nakarinig ng message na ito, Lord, paglabas nila sa mga pintuan na ito, Panginoon, wala na po lahat ng mga yan, Panginoon. Lord, we cast these burdens upon you, Lord. We will learn from you, Lord. Thank you, Lord, that when we cast our burdens upon you, you care for us, God. Lord, I speak freedom, I speak peace, I speak love unto each one of us this afternoon. In Jesus' name. Amen.